Okay. Naka 4 minutes na pala tayo. Okay. Sino daw kausap ko? Si attorney, attorney Juan de la Cruz. Okay, attorney Juan. Iyan ka na muna. Okay. Okay, napakinggan nyo, yan man din, pwede rin pasakalye yan, yung aming kwento ng abogado na isa, no? So nakita nyo yung unang nakapasok, nakita nyo na ngayon ang kining ng mga utak namin kung paano kami mag-analisa. At kung kami magdepensa, paano kami magdepensa, nakita nyo na. So anyway, bago ang lahat, let us begin with our station music. Okay. Hindi pwede si Wingo Salman. Sa Pilipinas, Attorney, akala niyo si Wingo Salman kausap ko eh. hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tira. Yes! Pasensya na kayo, medyo madaling araw tayo nagsimula. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing Yung tirador. pag-usapan ko natin ngayon ay yung programa nila kung ano meron mamaya sa impeachment, anong gagawin, at ano ang expectation natin. Dagdagan pa ng katotohanan na wala pa po si Sara Duterte sa Pilipinas. Nasa dihig pa po siya ngayon. Magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo. Alam ba, Tony, natatawa ko sa mga prosecutor ng mga bobo. Kagaya kay Ortega, kay Adyong. Kasi na pa, ang spokesperson lang nila na hindi, na abogado ang hindi lang naman nakatawa. Sila lahat, pati sa barbers, naghamon dapat si Sara daw papunta, dapat present. Mga bobo talaga kayo. Karapatan ng akusado yun kung pupunta siya o hindi. Pagsamantala kay salubong na paninindigan niya. Tapos sasabihin nila yung illogical, hindi wala sa tamang lohika na sabihin, kung matapang ka, pagpakita ka. Nako, sorry. Yung ganong kwento, parang sinasabihan nila si BBM, kung matapang ka BBM, pa-hair test ka. Tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo
sa all right. Okay pa sa all right. Tingnan, simulan na natin. Huwag na natin bitin-bitinin. Mga kaibigan, gusto ko na alam ninyo ang nangyayari. So, ngayon, umpisa natin doon sa presentasyon ni Sara Duterte. Ito mga team Sara Duterte ay nag-post sa Twitter ng kanilang meme. O ito po. So kumbaga nagpapaalam sila sa kanilang supporter, manood kayo ngayon kasi ngayon, ayan o. Ngayon po ay dito, COA auditors naman ang titistigo sa confidential funds ni Duterte. Tapos, ayon naman kay Joel Chua, mga yung mga COA auditors din. So pakinggan natin pakinggan po natin si Joel Chua. Ito. Ayan o. Alam mo, wala namang huwag ka magalit, Joel Chua. Mahina ka palang abogado mag-present yung testigo. Pagka-testified, ito po yung COA, ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So, dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay Grisline, medyo may ginawa na po hanap buhay. Ayon sa circular, sa joint circular na inilabas kung paano gagamitin dapat yung confidential fund. Henry Canare, pasensya na mas maayos hindi hamak si Sara kaysa hindi po lahat ng tao ay otorisado ang magnanakaw din si Bongbong at sa mga makakaliwa na kumakampi sa kanya. Much more, yung kabuuan, ibibigay mo ng buo doon sa taong yun. Kaya nga po meron tayong SDO. Pag sinabi mong SDO, Special Disbursing Officer, siya ang may tangan. Siya ang may pananagutan. Ang may pananagutan po niyan, yung head ng agency at saka yung SDO. Sila lamang po ang may pananagutan. Okay. Ito, magastos ayon sa purpose kung saan ito binigay. Which is, ito nga po, confidential fund. Nais ko muna i-detonate itong presumption ni Joel Chua. Nais ko lang banggitin sa inyo, ang gusto niya mangyari. Third, ang gusto niya mangyari. Merong chief cashier, ang tawag na special disbursing officer. Tapos, ikaw may hawak ng pera ng opisina. Tapos kung ang pinag-usapan ay sikretong pundo para ibigay sa sikretong mga tao, ang gusto niya mangyari, itong cashier ang magbibigay ng pera. Mali po yun, Mr. Joel Chua. Ang presumption niya napakababaw. Na pag nakalagay sa memorandum circular na dapat ay special disbursing officer ang magbibigay ng pera. Pag sinunod natin yan, Mr. Joel Chua, yari na ang secrecy. Bakit magpapakita yung ahente na magbibigay informasyon sa cashier? Hindi makilala sa ng cashier? Hindi mo ba naisip yan, Mr. Chua? I call you Mr. because you speak not like a lawyer. Simple lang po yan. Ang opisina ng Office of the Vice President at saka Office of the Secretary ng Education ay may sariling cashier rin sila. Yung cashier ang magbibigay ng pera, ang palabas ng pera sa lahat ng gastusin. Siya gusto na mangyari, pati gastusin sa mga intelligence fund, sa pagbibigay, mga confidential fund, ay cashier na rin magbibigay direkta. Ulitin ko lang, hindi po pwede mangyari yan at walang confidential agent na papayag niyan. Mr. Chua, do you know why? Bakit siya papayag? Hindi ba bibisto siya? So para hindi mabisto, isang tao lang kausap nila. Yung pinagkatiwalaan, importante po kasi ang elemento ng tiwala sa mga taong nagbibigay ng sikretong informasyon. Pag wala siyang tiwala sa iyo, nung kahit magkano ibibigay mo, hindi ka bibigyan ng informasyon. So, diyan pala po, palpak ng argumento ni Joel Chua. So, ibig sabihin po, gusto niya palabasin, kukunin niya, gagamitin niyang Commission on Auditors para magpakita ng kanilang secretary sa kanilang pamantayan hindi naman, wala naman kasi batas eh. Yung pinagsusundan nila na
dapat ang confidential fund i-release ng cashier. Hindi po pwede yan. Kaya ang ginawa sa Office of the Vice President at saka Office of the Secretary, ni-release ng cashiers papunta sa intelligence officers. At ang intelligence officers na ngayon ang accountable officer, siya na magpaliwanag. Ganon po ang sistema kapag confidential fund ang pinag-usapan, Mr. Chua. Ayaw tawagin kitang Chihuahua kasi parang discrimination as para sa, siyempre ako Chinese din ang pinanggalingan ko. Kausing eh. Pero ang pag-usapan natin yung katalinuhan lang. So ngayon, kung ganon, ano ngayon ang ekspektasyon natin sa mga resibo, mga ipapakita? Ang resibo, ang tingin ko sa sunod na araw na, mamaya, ang ipapakita nila ay mga taga-commission on audit lamang. So ano bang kung makukuha na sa commission on audit? Gaya ng sinabi ko, una, na hindi nasunod, sasabihin na hindi nasunod na dapat cashier ang magpapirma sa mga intelligence agents na bibigyan ng pera. Wala pong intelligence agents na tatanggap dyan. Kaya dyan palang mali na kayo. Number 2, gusto na patunayan na ipakita ng COA ang kanilang report na yung mga resibo ni Sara ay nireject nila. Ganun na naman ang dalawang bagay na ipakita nila. So ngayon, mag-usap tayo sa unan, sinabi ko na sa inyo na hindi mo pwede balik na rin ang katotohanan na hindi mo mababali na apektado ang national security. Seguridad in terms of kakalabang bubumba, pasok may magbubumba, di kapag malalaman kung sino nagsumbong, papatayin yun, pamilya niya. Sa United States Supreme Court po, napaka-very strict ang Supreme Court ng United States para protektahan ang lahat ng ahente na nagbibigay ng impormasyon. Hindi ba kayo nagtataka paano nananaig ang Israel sa mga Hamas? Kasi may binabayarang pera ang Israel sa mga hanay ng Hamas. Yun ang nagbibigay ng impormasyon. At kung malaman yan, patayin sila ng kapwa ng Hamas. Ganun po ang operation ng intelligence sa kahit saang parte ng mundo. Hindi ba kayo nagtataka kung paano natuntun ng SAF 44 yung si Bamer si Marwan? O ngayon, natuntun lang yon dahil binayaran nila ni Noynoy Aquino ng 60 million ang tao na katabi lagi ni Marwan. At ang kapalit ng 60 million ay ang cellphone number lang na cellular phone ng katabi ni Marwan lagi. At kung oras na pag-dial, mag-connect ang signal, malalaman ngayon ang GPS, geographical position, makukuha ang latitude sa longitude. Eksakto yan, 00. Ganun po yan. Tapos i-refer mo ngayon sa Google Map. Ganun lang po yan kasimple. Pero napakasimple lang ang informasyon ko na, pero 60 billion ang kapalit. Si Bin Laden naman natuntun kung saan siya nakatira. Dahil lamang po sa isang telephone number na hiningi ng Central Intelligence Agency ng mga babae. Babae nag-operate ng mga CIA. Kapalit ng isang cellphone number, landline pa yun, ay Ferrari. Binigyan ng Ferrari ang tao. Ganun po kahalaga informasyon. Walang fixed price yan. Pwede nga sa one time lang, babayad ka 100 million. Kung matindi na informasyon na kukunin mo. So, ohayo gozaimasu. Mary Andrade. Mary Jane. So, Ken Esib. Agree ako dyan katoto. Engineer, sa mga sinasabi mo. Mabuti at naintindihan niyo po. Si Henry Canali naman, maglabas kayo ng ebidensya. Hindi na po pwede maglabas ng ebidensya, Henry Canali. Pag naglabas, sabog ang ating bansa. Pag malaman kung sino mga NPA na nagbibigay informasyon, sabog tayo. Hindi pwede yan. Kasi nga, kung ako naman po ang abogado ni Sara, hindi po ako magpresenta kahit anong pinitpitin niya man ang bayag ni Sara. Hindi kami papayag kung abogado niya. Manahimik lang kami. Bahala kayo maghanap. Bahala kayo mag-discover. Di ba? Ganun lang kasi.
Okay? Kung ako ang abogado ni Sara, gano'n lang, silent defense lang ang gagawin ko. O silence defense. Silent pa, parang asiba nga silent na grammar. Silence defense. Tapos, pagdating naman dun sa mga resibo, yun nga, hayaan na kayo mag-discover. Kung may makuha kayo, hindi, wala. Ngayon, pagdating naman sa pagbibigay ng pera, dapat isang tao lang ang nagbibigay ng pera. Ang intelligence officer lang. Kasi iyon lamang ang pinagkakatiwalaan ng mga NPA. Alalahanin niyo, ang operasyon ni Sara ay mabigat. Sa mga estudyante, fourth year high school, junior high school, senior high school, ay nire-recruit na po yan. Kaya kailangan mabantayan yan. Kita mo nang nangyari sa Tacloban lately? Sa panahon ni Angara, wala na kasing tinatag na wala nang intelligence fund eh. Dapat magagamit ang intelligence fund para ibigay sa mga gwardiya na gagawin sila taga-tiktik. Para malaman ang galaw ng mga masasamang elemento sa bawat eskwelahan natin. Ganon sana ang pakay niyan. So kita nyo kung gaano kahalaga. Hindi sana nangyari yung kung nabisto yung plano ng dalawang bata na maghasik ng lagim. Ganun po yung diskarte niya. Okay, ipakita ko sa inyo yung mga resibo. Mga resibo na sinumiti ng opisina ni Sara. Pero bago yan, ipakita ko muna siguro yung balita ng Bilyonaryo News Channel. Libo-libong resibo daw ko nung ganito. Pero bago ipakita ang resibo, ipakita ko muna ang balita. Aabot umano sa 4,000 acknowledgement. Wow! 4,000 acknowledgement receipt. Sige. Interesado ko doon Receipt ang ilalatag ng prosekusyon bilang ebidensya sa alegasyong paglustay ng confidential funds ni VP Sara. Bukod sa mga dokumento, nakalinya rin ang 3 testigo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Ang kawawa dito, yung taong bayan. Dahil itong perang hawak nila, pera ito ng taong bayan eh. Pera po ninyo to eh. Ito yung mga binayad din niya, kinakaltas sa inyo sa buwis. Taong bayan daw ang panalo kung mapipigilan ang maling paggamit ng pondo. Sa susunod na linggo, tuloy ang laban ng prosecution team na mailatag ang mga ebidensyang may kinalaman sa maling paggamit umano ni VP Sara sa kanyang 612.5 million pesos confidential funds. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 4,000 acknowledgement receipt ang ebidensya ng prosekusyon. Ito po may purpose. Kaya po ito binigay, may purpose. Dapat magamit po sa purpose. Ngayon, pag hindi mapatunayan kung nasaan na yung mga tao, o doon po may problema. Napakabubo yung abogado. Sigurado po ako ng depensa ni Sara ay hindi na sila tatahimik na lang sila. Hindi sila magsasalita kung sino-sino yun. Ano kayo nang gagawin nyo? How will you know it? Kung hindi nyo alam, may presumption of regularity si Sara sa ginagawa niya. The only way na makonvict mo si Sara ay hagilapin mo yung mga tao. That's the only way to convict Sara. Hagilapin mo kung sino mga tao nakapangalan doon. Kasi ang sinabi ni attorney ni Chua kailangan daw malaman ang purpose. Hoy, kung ako si Sara, abogado ni Sara, hindi po kami magsasabi kung anong purpose. Precisely, that is national security issue. We will not divulge with that. Ngayon, bahala kayo kung i-convict nyo kami. Ganun lang stand ko. Sasabihin magsalita ako, abogado ni Sara. Your Honors, we respect the senators so much. But we have come to a point of no return. That if we proceed, there will be a hell to go for us. And not only for us, but also for our country. Because this is a matter of breaking our national safety and security if we will go beyond the Rubicon. But if we will not cross and if we will just stay put and let the snakes find evidence, then it's up to them to do that. As long as, even if our country will die and will crushed to death because of this
discovery procedures that you are doing, then let it be said that I am not to blame, but it's them. Yan, gano'n lang ang attorney i-apply ko eh. Ako abogado, gano'n lang sasabihin ko eh. Officially, as lawyers, we have yet the right to remain silent. It's up to you to prove that our client committed irregularity. Paano ngayon yan? So, ang mag-desisyon ngayon yan na attorney ay ang mga senador. Sa tingin mo ba, i-convict na senador si Sara just because na hindi niya pakilala? I don't think so. Kasi presumption of regularity ay kay Sara. The only way na attorney na ma-break nila yan is kung makakuha sila ng testigo. Not direct. Kaya nga sabi mo, kailangan na si Madriaga. Alam mo, suntok sa buwan, itong adventure ng prosecutor pagdating sa mga Mary Grace Piatos. Kasi kung ako abogado ni Mary Grace, ni Sara, Your Honors, let it remain that we will never divulge who these Mary Grace Piatoses are. Ganun na kasimple. And we invoke the regularity of the procedure that our client has done. And that procedure, that all official functions were performed regularly. As such, there is now that regularity of presumption that she did not spend the money to her pockets. And for you to say otherwise, you have to produce evidence. I'm sorry, we will not cooperate. Alam mo kung sa Amerika pa yan, attorney, nakita ko yung hearing ni Dr. Fauci. Lahat, kada tanong ng senador, ang sagot lang, binabasa na lang ni Dr. Fauci. Sabi niya, I'm sorry, Your Honor, I cannot answer because I am invoking my right under the Fifth Amendment that I cannot divulge anything that may cause prejudice against me criminally or any other way. So, the only way that I can be compelled to say is when I am being read with an indictment in front of the jury. Yan ang exception sa kanila, attorney. So, sa kanila, they can invoke anytime. Yung tinatag na natin dito na right against self-incrimination. So, kung ganon, may tanong ako, kung ikaw ang prosecutor na si Dilema, anong gagawin mo kung ganon ang depensa ko? Your Honors, we will no longer cross-examine the COA auditors. Ganon na yung attorney. We will no longer examine that the witnesses who examined the genuineness and veracity of the signatures. Hanggang doon lang ako. In fact, we even go to the extent of admitting that all those signatures are fake. And that being fake, it was so intention to hide the names, the whereabouts, the organization, and the purpose of the seeking of the information. Because if we will tell you the purpose, we might be closing in on that person and you are putting their lives on the line. Yun nga, pag ibigay mo sa danger, wala. Hindi naman, Tapos kung sigurado ako, hindi karali, ganun ang gagawin ni mga abogado nila. Kasi very elementary lang yan eh. You need not be a genius lawyer to be able to know that. Ganun lang yan. Alam mo, sanay ang mga abogado yan sa labanan. Patunayan mo! Diba? Diba, Torne? Patunayan mo! Hindi ko na kailangan maglabas ng ebidensya na totoo ako. Maglabas ka ng ebidensya na sinungaling ako. Ganun lang ako yan. Ng labanan. Kaya nga, top secret yung confidential fund. $111 times actually, lahat eh. Lahat ng times, Lalain Torre Nueva.
nakinig ako. Lahat ng questions ng mga senador kay Dr. Fauci, in-invoke niyang Fifth Amendment. Kaya nga, ibig sabihin, I just want the people to understand yung the topmost secrecy involved in the matter. You cannot compel even the colonel who gave the money. You cannot compel Colonel Achica and Colonel Nicolas. Sino ba yung si Nicolas attorney nakalimutan isang apelido ng isang colonel na hindi nyo sila makukumpel. Tingnan mo, naalala mo, attorney, nanood ka ba ng hearing nila ni Good Government, nila ni Chua? The last hearing nila para alamin ang confidential fund ni Sara ay nandoon ang 2 military colonels. Si Dennis Nolasco at saka si Raymond Dante La Chica. Parehong mga lieutenant colonels. Pareho silang intelligence information officers. So, ando na nga, ba't hindi nyo tinanong? Kasi, tinawagan sila ng Armed Forces of the Philippines. Please lang po, huwag nyo tanongin kasi very sensitive matter ang tanga nilang informasyon. Oo, kaya nga, takot na takot sila magtanong. So, ibig sabihin sa aspeto na kung mabibisto ba kung sino yung mga Merigos Piatos, safe na safe ako dyan at na safe din si Sara. Dito naman tayo sa sunod na issue. Ipresenta kasi ang mga COA, sasabihin ngayon ng COA, dinisalaw nga namin ang mga resibo nila eh. Yan ang issue na yung kasunod. Simple lang ang sagot ng mga abogado ni Sara dyan. Hindi na nila kailangan na maging genius dyan. Alam mo ito na yung sagot na nila? Simple lang. Your Honors, we cannot answer that because that is what we call as sub judice. We appealed that before the Supreme Court. And we have also appealed the other. Kasi 2 notice of disallowance eh. We also appealed the second notice of disallowance to the Commission and Bank. So by the rule of sub judice, I'm sorry, we cannot divulge. Considering that for us to divulge is also meaning to say that we would be compelled to divulge the names of persons to whom we give with the money. So ngayon, ito na, nakita nyo na, ang lakas ng depensa ni Sara. Mas malakas ang depensa ni Sara dito. So ngayon, masasabi ko lang, ay natapos talo sila sa grave threats. Matatalo pa sila din sa confidential fund. Nako. Si Ramil Madriaga na ng pag-asa nila. Antayin natin kung ano. Kasi ito kahit, kung ako naman mga abogado ni Sara, hindi ko na kontrahin. Istipilit ko lang lahat ng resibo, ipresenta niya 4,000. Ngayon, kung ako naman siguro, kung trip ko, i-cross-exam ko yung mga COA auditors patungkol naman sa disallowance. Alamin ko, anong dahilan mo, anong ginamit yung basihan, bakit hindi nyo tinanggap ang resibo ng Office of the Vice President? So, yan hindi na tayo magtatagal. Basta at least nakita ninyo, nalaman na ninyo kung ano ngayon ang mangyayari bukas. Binibigyan ko lang kayo ng ideya para may good context kayo pag manood kayo bukas. Pag mag-vlog ako, alam niyo na. Henry Canale, bilib ako noon sa iyo, kay katoto, noong nag-abogado pa kayo. Huwag ka na po bumilib sa akin, Henry Canale. I don't need your paghanga sa akin. Kasi po, kayo, pasensya ka na, Henry Canale, Canale. Kayo po ay isa sa mga naniniwala sa mga ginagawa ng mga pink, mga dilawan, at mga makakaliwa. Na lahat sila po
ay kumakampi kay Bongbong Marcos na sobra ng pagnanakaw, kaya dyan ako naggalit na galit, kaya umalis ako sa kanila. Okay? Pangalawang dahilan po kung bakit naging DDS na ako ay bawal po sa konstitusyon na mag-aresto ka ng tao na walang warrant of arrest. Bakit yung inaresto si Digong? Kidnapping yun. Tingnan nyo lang kung si Sara ng presidente, tingnan nyo kung hindi makukulong ang lahat yan. Maging fair lang tayo sa lahat. Kahit sino pong kriminal ay may karapatan, may tinatag na rights of the accused. Hindi mo pwede basta patayin ng kriminal just because nakapatay siya ng tao o nag-rape siya ng babae. So sana naman maintindihan mo niyan, Henry Canale. I am proud to tell the whole world that I am a DDS. Ganun na po kasimple. Bakit po? Wala nakita ko, later on, inanalisa ko, wala akong nakitang ebidensya na si Digong Duterte ay pumatay kahit isa. Mga pulis, yes, siyempre maraming pulis pumatay. At wala rin akong ebidensya na magpakita na inutusan kada pulis. Yan po ang katotohanan ng buhay. Wala po akong ebidensya para sabihin na si Duterte pumatay. Pag sinabi natin, paniniwalaan natin ang 30,000 na pinatay, ang ibig sabihin po, pati mga patay sa COVID ay sinama mo. Di ba? Pati patay yung mga namatay sa COVID, sinama mo. Imaginin mo kung gaano karami ang 30,000. Oh, bukas, finance ni Iyala, yan ang nabibigay sa atin ng kasiyahan. Si Bongbong Marcos, wala. O si Alex Iyala, maglalaro ng championship sa Mubadali 500. Bukas. Ang kalaban niya si Pigula. Pagdasal natin na mananalo siya. Pero confident ako na mananalo siya. Alam mo kung anong in-interview yung mga kalaban na natalo? Actually, pati si Pigula sumagot, nobody is safe anymore against Iyala. Kasi iba po ang laro ngayon ni Iyala. Perfect po, mas powerful ang service niya ngayon. Very sharp, very precise. At powerful po ang forward niya na return. Very powerful. At ang kanyang pag-cover ng court movements, pag-anticipate niya sa kalaban kung anong galaw, kung pakaliwa ang bambula, pakanan, andun. Kaya, tinalo niya ang pinakamalakas na kalaban, si Osaka. Tinalo niya 6-2, 6-1. Tambak. Yung nauna, tinalo niya 6-3, 6-2, gano'n, tambak rin. So ngayon, ano na ngayon? Umabot na po sa punto na nananambak na si Iyala. Ang galing. You could just imagine, you cannot just replace whatever kinds of anything on earth when it comes to tennis. Na nag-training pa pala siya sa Rafal Academy. 12 years old pa lang siya. Lumabas siya, 9 years siya nag-training sa Rafal Academy. Yung 9 years siya, doon siya nagtapos ng kanyang high school sa Spain. Kaya, comprender, sabi to Espanyol, si Iyala. Nagsasalita siya ng Espanyola. Para siyang Espanyola kung magsalita. Ganun po ang katindihan. So ngayon, yung pinatay na 30,000, Ophelia Taipan, mayroon pa akong isang problema dyan. Alamin pa natin kung mga criminal bang pulis o totoong operation. Ang mali lang doon sa totoo lang, yung pag-implement na ng mga pulis, pag-implement nila ni Bato. Kung ako kasi attorney, kung ako si Bato, kung ako chief ng Philippine National Police, ang gagawin ko, basta may namatay sa operation, automatic na yan, merong filean ko kayo sa korte ng murder. Bahala kayo magpaliwanag sa korte. Ganun gagawin ko. Bakit sa akin sa magpaliwanag? Hindi na dapat ako bibigyan ng pagkatao kasi ang hirap magpaliwanag.
Sa Henry Canale, 6K lang sabi ng PNP, pero sabi ng mga makakaliwa, 30,000. So, paano magkasya? Imaginin mo maglalaro si Alex Iala sa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo. Punong-puno yun. Ganon karaming pinatay ni Duterte. Nako, mukhang... So anyway, ang sinasabi ko lang po dito ay patungkol na tapos na diskusyon ko. So na-expect ko na ang lahat na kung ano mangyayari sa confidential information na aspeto. Anyway, nakaupo naman yung mga taga-bangko na nagpa-withdraw, hindi na nga tinanong ng mga abogado ni Sara eh. Kasi totoo naman yan, siyempre nag-withdraw naman talaga. Ang labanan po, nandoon sa kung saan ang pumunta ang pera na binidro. Yan po ang labanan. Ngayon, pag ganyan labanan, ebidensya po ang kailangan. Kaya nga, pwede mo sabihin, sa ikauunlad ng bayan, ebidensya ang kailangan. Kaya, ladies and gentlemen, ay magagawin pa ako ay ano na lang. Good morning po. Magandang umaga mga kabayan. At tandaan, walang api kung walang nagpapaapi. At tandaan, laban lang. Laban lang. Pag tuloy-tuloy na laban mo, darating may kasama pang kasipagan at diskarte. So, laban at diskarte ay mananaig ka rin. Ganun na ho kasimple. Okay. Pero yung due process pinag-usapan mo, hindi kanali. Nag-apply lang po due process pagkatapos ng patayan. Magbanggit ka ma dito nga ibang napatay kung may due process kailangan. Hindi po kailangan ng due process sa patayan. Krimen yun eh. Ang due process, nag-apply lang po sa akusado yan. Hindi nag-apply sa patay na. Ganun na po kasimple yan. Okay? Siyempre sa mata namin po ng mga abogado, ganun kami tumingin. Iba yung tingin namin. Alam namin sa inyo na hindi abogado, masakit sa damdamin. Pero sa amin, ako na naging abogado, baliwala, parang tinitreat lang namin ng trabaho eh. So, okay? Magandang umaga na lang po. Lalain Toranueva, salamat sa paliwanag, Dr. Toto. Henry Canale, good morning, Katoto. Ben Reclamador, kumusta ka na, Ben? I miss you. Si Strawberry, USA, hi po, sir. Si Ophelia Taipan, pulisya ng gobyerno ang drug war at obligasyon ng insidente ng Pilipinas, ng Presidente ng Pilipinas na pangalagaan ang mamamayang Pilipino. Siyempre, if you want to save the country, kahit pa may mga ibang namatay, as against the country, national security number 1 po kasi. Ken 5IB, 5th IB, parang sundalo to si Ken 5th IB. Sib, akala ko number 5. Salamat sa paliwanag, sabi niya. Henry Canale, Ben Reclamador, Lalain Toranueva. Okay, si Bing Liwag. Hanggang dyan lang muna, si Mary Jane Andrade. Ohio gozaimasu. Si Grace Line. Si Kelly. Okay, hanggang dyan lang. Magandang umaga po.